Dumating na rin ang House Lord ng Genhou Mansion at nagulat siya nang makita niya na nandito na pala ang ibang pamilya. Nasabi rin niya na matagal na rin mula nang huli niyang makita ang ganito karaming pamilya sa isang pagtitipon. Natawa rin siya dahil ang huling pagkikita nilang lahat ng 7 families ay halos 300 na ang nakalipas. Kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang panahon na ito. Napansin naman ni Elder Jiu na nandito rin si Elder Ba kaya binati rin niya ito. Natuwa naman ang Pavilion Lord nang makita niya ang Sword Marquis at kanyang nasabi na isang karangalan ang makita siya. Agad din namang nagpakita ng paggalang ang Sword Marquis sa Pavilion Lord nang makita niya ito. Ang taong ito ay si Zai Xiaofeng, ang sect leader ng Jianhu Mansion. Pagkatapos nito ay agad namang nag-usap ang dalawa dahil ito ang una nilang pagkikita matapos ang maraming taon. Napansin naman ito ni Butler Leng kaya nasabi niya na mukhang may ugnayan na ang dalawang pamilya na ito. Naisip rin niya na mukhang alam na niya kung ano ang gagawin sa mga ito. Agad rin niyang sinabi na mukhang nandito na ang lahat ng kanilang hinihintay kaya maaari na silang pumasok lahat. Nasabi rin niya na dahil sa nangyari sa Huayu Tower matapos itong atakehin ni Zhou Fan, mukhang hindi kayang sumali ng pamilya na ito ngayon sa kanilang pagtitipon kaya hindi na nila kailangan pang hintayin ang mga ito. Ngunit bago pa man makaalis ang lahat ay bigla namang lumabas ang isang malakas na aura sa itaas nila. Dumating ang 3 representante ng Huayu Tower at ang dalawa sa mga ito ay walang iba kundi si Master Peony at Kai Qing. Ang sa gitna naman nito ay walang iba kundi ang overseer ng Huayu Tower, ang Lady of Steel na si Chu Bijan. Nagulat naman ang ibang mga House Lord nang makita nila na buhay pa pala ang babae na ito. Nabahala rin ang Peking Lord nang makita niya si Grandma, kaya tinanong niya ito kung paano siya nabuhay. Natawa naman dito si Grandma dahil talagang inaasahan na ng matanda na ito na patay na siya. Kaya sinabihan na lang niya ito na hindi pa siya patay tulad ng inaasahan niya. Sa katunayan, mas lumakas pa nga ang katawan niya dahil sa nangyari sa kanya at malapit na rin niyang maabot ang antas ng Radiant Stage kapag nabigyan siya ng tamang panahon. Nagsaad din siya na pag narating na niya ang antas na ito ay siguraduhin niyang babalikan niya ang Peking Hall dahil sa ginawa nila sa kanya. Natakot naman dito ang Peking Lord dahil hindi niya inaasahan na buhay pa talaga ang babae na ito, at mas malakas pa ito ngayon kumpara dati. Agad namang nakausap ni Butler Leng si Grandma at binati rin niya ito dahil sa kanyang mabilis na pag-recover ng kanyang lakas. Namangha rin siya dahil kinuha na rin ni Grandma ang posisyon bilang sect leader ng kanilang sect. Nagbigay galang naman si Grandma at kanyang pinasalamatan si Butler Leng dahil sa mga papuri. Ngunit ipinaliwanag rin niya na si Chu Chu pa rin ang sect leader ng Huate Tower. Ang dahilan lamang kung bakit hindi dito nakapunta ang kanilang sect leader ay dahil malapit na ang esoteric debate kaya iminungkahi niya sa kanya na mag-focus ito sa pagpapalakas ng kanyang cultivation. Kaya kahit na nandito siya ngayon ay isa lamang siyang tauhan ng kanilang sect leader. Nagsaad naman si Elder Ling na naiintindihan niya ito, ngunit sa tingin niya ay sobrang mapagpakumbaba si Grandma dahil alam niya kung ano ang kanyang estado sa kanilang sect. Nagsaad din si Elder Leng na alam ito ng lahat. Kaya kahit na overseer lamang ang posisyon niya sa 15 tower ay walang pinagkaiba ang kanyang autoridad sa sect leader ng kanilang pamilya. Nasabi rin ni Butler Leng na kung wala siya sa kanilang sect ay tiyak na hindi maabot ng Huayu Tower ang ganitong pwesto sa kanilang imperyo. Nasabi rin niya na ilang henerasyon na ang natulungan ni Grandma sa kanilang sect bilang ang kanilang overseer ngunit kailanman ay hindi niya hinanggad ang posisyon ng isang sect leader. Kaya nasabi na lang niya na talagang nakakamangha ito. Hiniling rin ni Butler Leng na dahil nandito ang lahat ng 7 pamilya para sa isang espesyal na pagpupulong ay huwag muna nilang isipin ang hidwaan sa kanila ng ibang pamilya. Agad naman na pumayag dito si Grandma at kanyang sinabi na gagawin niya ito dahil sa kahilingan ni Butler Leng. Ngunit hindi lamang siya sigurado kung papayag rin ang kalaban niya sa hiling niya dahil mukhang nais ng makipaglaban ng mga ito. Agad naman na sinabi ng Peking Lord na ipinangako niya na susundin niya ang kahilingan niya. Nagsaad din siya na hindi sila gagawa ng anumang gulo sa kanilang teritoryo. Natuwa naman dito si Butler Leng at muli niyang pinasalamatan ang dalawa. Nagsaad din siya na dahil nandito na ang lahat ay kailangan na nilang pumasok sa loob. Nagsaad din siya na naghihintay na ang kanyang estate lord sa kanilang pagdating. Agad naman na sumunod dito ang mga family head. Ngunit makikita pa rin ang matinding galit sa pagitan nila Grandma Chu at ng Peking Lord. Ngunit sa huli ay talagang mas nagalit ang Peking Lord dahil malaking panganib sa kanila ang pagbabalik ng babaeng ito. Ang hindi rin alam ng mga ito ay magkaalyansa na ang 3 pamilya at alam na nila kung ano ang gagawin nila mamaya.
Bumungad naman ang isang malaking mesa kung saan gaganapin ang pagpupulong ng lahat ng pamilya. Kaya nagulat naman ang ibang mga sect leader dahil talagang maganda ang lugar na ito. Napansin rin nila na 7 lamang ang upuan na nandito kaya hindi nila ito nagustuhan. Naisip naman ng Pavilion Lord na ang bawat elder ng mga 7 pamilya ay ginagalang dahil sa kanilang mga lakas. Kaya hindi siya makapaniwala na wala man lang upuan na inilaan ng Regent State para sa kanila. Ang malala pa ay parang sinasadya nila ito upang ipakita ang kanilang awtoridad. Agad namang inanyayahan ni Butler Leng ang mga House Lord na umupo na habang hinihintay nila ang pagdating ng kanilang Estate Lord. Mas lalong nainis naman ang Pavilion Lord dahil umalis lang si Butler Leng nang hindi man lang ipinapaliwanag ang nangyayari. Hindi naman pinansin ito ng mga House Lord na siyang sumusuporta sa Regent State at ang mga ito ay umupo na lang nang wala man lang sinasabi. Naging seryoso naman si Grandma nang mapagtanto niya kung ano ang nais ipakita ng Regent State. Nasabi rin niya na mukhang nais silang ipahiya ng Regent State sa kanilang mga elder dahil hindi nagbigay ng upuan ang mga ito sa kanila. Nagtinginan naman ang dalawang House Lord at nagtaka na lang sila kung ano na ang kanilang gagawin. Naisip rin ng Pavilion Head na bilang pinuno ng kanilang clan ay kailangan nilang tumayo upang bigyan ng dignidad ang kanilang mga elder. Ngunit naiisip rin nila na ang pinakamagandang paraan ngayon ay hilingin sa Regent State na magdagdag sila ng 2 upuan para sa kanilang mga elders. Ngunit ang problema lamang nila ay kakaiba ang pagkakaayos ng mga upuan sa mesa na ito. Kaya kahit sila ay hindi nila alam kung bakit ganito ito. Sa kabilang banda, dumating na rin ang Estate Lord ng Regent State. Ang tao na ito ay walang iba kundi si Huang Putin Ayon, ang ama ni Huang Pu na siyang napatay ng ating bida. Agad naman na nagbigay galang ang kanyang mga kakampi na House Lord. Kahit na sila Grandma ay nagbigay galang rin kahit na hindi nila gusto ang taong ito. Agad namang umupo ang Estate Lord at napansin niya agad ang presensya ni Grandma Chu. Kaya nasabi niya na siya ay masaya dahil muli niyang nasal ayan ang magandang mukha ni Grandma Chu. Nasabi rin niya na masaya siya dahil nasa mabuting kalagayan siya habang nilalapit nito ang kanyang kamay sa kanya. Nagalit naman ang mga Tower Master dahil nakita nila na nais hawakan ng Estate Lord ang kamay ng kanilang Grandma Chu habang sinasabi ng Estate Lord ang kanyang pagbati sa kanya. Nagalit naman si Grandma Chu dito at kanyang nasabi na talagang bastos ang taong ito. Kaya agad niyang inalis ang kanyang kamay sa mesa at nakangiting nagpasalamat siya sa pag-aalala sa kanya ng Estate Lord. Nagsaad din siya na talagang na-appreciate niya ang pag-aalala nito. Napansin naman ng Estate Lord ang pag-iwas sa mga sinabi ni Grandma Chu kaya hindi na lang niya sinagot ang sinabi nito. Napansin rin niya ang 2 nakatayong House Lord kaya nagtanong siya kung may problema ba sa kanilang mga upuan. Sinabi rin niya na kung may mga problema sa mga upuan nila ay magpapadala siya agad ng tauhan doon upang ayusin ang mga ito. Nagsaad naman ang Pavilion Lord na walang sira ang mga upuan na ito. Naging seryoso rin ang Pavilion Lord at kanyang sinabi na hindi niya kayang maupo hanggat nakikita niyang wala ring upuan ang isa sa 3 sages na si Butler Leng. Kaya nagtanong siya kung maaari ba nilang bigyan ng upuan ang kanilang steward. Inalok rin ng Pavilion Lord na kung walang maupuan si Sir Leng ay pwede siyang maupo sa kanyang upuan. Namangha naman ang Marquis Abode dahil talagang naibilang ng Pavilion Lord ang atensyon kay Butler Leng. Kaya sa ngayon ay mapipilitan ng Regent State na ipaliwanag kung bakit kulang ang mga upuan na nandito sa kanal ng pagpupulong nang hindi nagagalit ang mga ito. Kaya nasabi na lang niya na maaari rin niyang magamit ang pagkakataon na ito upang mas inisin pa ang mga ito. Kaya agad na lang niyang iminungkahi na maaari rin na umupo si Butler Leng sa kanyang upuan dahil ayaw niyang mawala ng upuan ang Pavilion Lord. Nakangiting sinabi rin niya na karangalan niya na isuko ang kanyang upuan para lamang makaupo ang lahat sa kanilang pagpupulong ng walang problema. Hindi naman dito pumayag ang Pavilion Lord kaya ang dalawa ay umarte na parang nag-aaway silang dalawa. Napansin naman agad ni Butler Leng ang intensyon ng dalawang ito kaya nagsalita na lamang siya sa kanila. Nagpasalamat rin siya sa kanilang kabaitan ngunit sa kanilang pamilya, ang mga tauhan ay hindi maaaring umupo sa parehong mesa ng kanilang mga pinuno. Ipinaliwanag rin niya na ang 7 upuan na ito ay nakatakda talaga para lamang sa mga pinuno ng 7 pamilya na siyang bisita sa pagtitipon na ito. Kaya kahit siya ay parte ng 3 sages ng kanilang imperyo ay butler pa rin siya ng pamilya na ito. Kaya bilang butler ay hindi pa siya karapat-dapat na umupo sa parehong mesa ng kanilang estate lord. Naging seryoso naman ang dalawa dahil ito pala ang rason kung bakit nila ginawa ito. Kaya nasabi na lang ng dalawa na mukhang umaarte ang dalawang ito na parang emperor na at mas superior sila sa 6 na pamilya.
Kaya kahit na ang dahilan ng pagtitipo na ito ay para pag-usapan kung paano matatalo ang batang si Joe Fan, sa katotohanan ay parang lamang ito upang kilalanin sila ng 6 na pamilya bilang mas mataas sa kanila. Kaya nasabi na lang niya na tama nga ang hinala nila na ginagamit ng Regent State ang kaso ni Joe Fan upang pag-isahin ang 7 pamilya. Bigla namang nagsalita ang estate lord at kanyang sinabi na alam na niyang alam ng mga house lord kung ano ang dahilan kung bakit nandito sila ngayon. Ang dahilan nito ay walang iba kundi ang isang batang demonyo na siyang nagpakita sa kanilang imperyo. Na siyang walang tigil na hinahamon ng dignidad ng kanilang 7 pamilya. Ang mga ginawa ng bata na ito mula sa pagpatay niya sa ika-7 elder ng Yuming Valley, ang malaking gulo na ginawa niya sa pagtitipo na ginawa ng Huayu Tower, at nagresulta sa pagkamatay ng 7 martial master mula sa 7 pamilya. Kaya ngayon ay parang naging katatawanan na lang ang 7 pamilya dahil sa ginawa ng batang ito. Kaya ang respeto na kanilang tinataglay noon ay nagsisimula ng mawala dahil lamang sa batang ito. Nasabi rin niya na kapag hinayaan lamang nila na magpatuloy ito ay tiyak na hindi ito magiging maganda para sa kanilang lahat. Nasabi rin niya na hindi na siya magugulat kung isang araw ay baka hamanin na sila mismo ng batang ito sa kanilang mga teritoryo. Bigla namang nagsaad ang Pil King Lord na nangyari na ito dahil ito mismo ang ginawa ng batang ito sa headquarters ng Huayu Tower sa nakaraang 100 Pil contest. Nagsalita naman si Grandma Chu at kanyang sinabi na tama nga ang impormasyon na alam ng Pil King Lord. Sa katunayan, hanggang ngayon, wala pa rin sa ayos ang kanilang lungsod dahil sa ginawa ng batang ito. Ngunit nasabi rin niya na kung ang kailangan lamang niya ay hayaan na masira ang isa sa kanilang main tower ay ayos lang ito sa kanya basta't ang kapalit nito ay ang pagkawala ng kanilang pinakamagaling na alchemist. Nagalit naman dito ang Pil King Lord at kanyang binalaan si Grandma Chu na ingatan nito ang pagsasalita tungkol sa namatay niyang tauhan. Hindi naman dito natakot si Grandma Chu at kanyang sinabi na alam niya mismo kung sino ang nagdulot ng problema na ito. Ngunit bigla namang natigil ang dalawa nang marinig nila ang pagsigaw ng State Lord. Natahimik rin ang ibang mga House Lord dahil sa nangyari. Nagsaad naman ang Estate Lord na ito ang dahilan kung bakit niya nais na mapatay nila agad ang batang ito. Kaya seryoso niyang sinabi na kailangan nilang maglabas ng Demon Purging Decree sa ilalim ng pangalan ng 7 pamilya upang mapatay agad ang batang ito at ang pamilya nitong pinagmulan. Nagulat naman dito ang lahat dahil hindi nila inaasahan na sasabihin ito ng Estate Lord. Nasabi rin nila na ilang daang taon na rin mula noong magamit nila ang Demon Purging Decree na ito. Sa anyo, ang utos ng paglipol sa demonyo ay isang ultimatum mula sa lahat ng 7 pamilya. Ang kalupitan nito ay higit pa sa kilalang paglipol ng buong linya ng pamilya. Kapag inisyu ang utos ng paglipol sa demonyo, lahat ng puwersa mula sa 7 pamilya, kabilang ang kanilang mga iginagalang na pinuno, ay magtutuon ng pansin sa paglipol sa target. Ang anumang lugar na pinuntahan ng target ay ganap na lilipulin. Kapag lumitaw ang target sa isang lungsod, anuman ang laki nito, lahat ng sibilyan sa lungsod ay mawawala ng buhay. Kung lumitaw ang target sa isang bayan, ang buong bayan ay papatayin ng walang eksepsyon. Dahil sa mga maaaring kahinatnan, upang maipataw ang utos ng paglipol sa demonyo, kinakailangan ng nagkakaisang boto mula sa lahat ng 7 pamilya. Kung ang alinmang pamilya ay pumili na hindi sumali pagkatapos nito, ang ganitong aksyon ay ituturing na pagtataksil laban sa imperial na pamilya. Nasabi naman ng Pavilion Lord na sa ngayon ay pinatay lamang ni Zuo Fan ang mga tao mula sa 4 sa 7 bahay at ginawa niyang kaaway ang sarili niya sa kanila. Kaya kahit na ito ang basihan ng Estate Lord ay hindi pa rin sapat ito upang maglabas ng ganoong utos. Kahit na si Grandma Chu ay hindi rin sang-ayon sa utos na ito, dahil kahit na pumatay si Joe Fan ng mga tao mula sa lahat ng 7 pamilya, ang pagpapalabas ng utos ng paglipol sa demonyo para lamang doon ay hindi katanggap-tanggap na kalupitan. Sa huli, ang napakaraming buhay na mawawala sa ilalim ng utos ng paglipol sa demonyo ay mga inosenteng mamamayan lamang. Napaisip naman ang Marquis Abode na kung hindi dahil sa katotohanan na ang halimaw 300 taon na ang nakalilipas ay napatunayang napakahirap labanan, hindi sana pumayag ang 7 pamilya na maglabas ng ganitong utos ng paglipol sa demonyo. At gayon paman, ngayon ay maglalabas na sila ng ganitong hakbang para lamang sa isang tao na nasa bone tempering stage. Kaya sa tingin niya ay kalokohan lamang ito ng Regent State. Tumawa naman ang Estate Lord at kanyang tinanong ang lahat kung ano ang masasabi nila sa hakbang na ito. Nagtingin na naman ang 3 House Lord at kanilang sinabi na sang-ayon sila sa nais gawin na hakbang ng Estate Lord upang mapatay na agad ang batang ito.
Ngunit hindi naman dito pumayag ang Pavilion Lord at kanyang sinabi na ang maglabas ng utos ng paglipol sa demonyo ngayon ay magiging labis na kalabisan kung para lamang ito sa isang bata tulad ni Joe Fan. Ipinaliwanag rin niya na kung magpatuloy sila at gumawa ng mga hakbang ngayon, magdudulot ito ng kaguluhan sa buong Tianyo, at kakailanganin nilang magbigay ng tamang paliwanag sa imperial na pamilya kapag nangyari ito. Bukod pa rito, ang halimaw 300 taon na ang nakalilipas ay may lakas na nasa ibang antas kumpara kay Joe Fan ngayon. Kaya sa tingin niya ay walang saysay na maglabas ng utos ng paglipol para sa kanya. Sumang-ayon rin dito ang Marquis Abode dahil ito rin ang kanyang naiisip. Hindi naman ito nagustuhan ng Valley Lord at kanyang sinabi na inaasahan na niyang ito ang sasabihin ng Pavilion Lord sa utos na ito. Dagdag pa niya na kung iisipin, ang Veiled Dragon Pavilion ay handang tulungan si Zuo Fan na pagtakpan ang kanyang mga gawain. Kaya inaasahan na niya na ipagtatanggol siya nito, dahil mayroon ng mga koneksyon sa kanya ang Pavilion Lord. Hindi naman ito nagustuhan ng Pavilion Lord kaya sinabihan niya si Wan Shan na huwag siyang pagbintangan ng walang basehan. Nagsaad rin siya na wala siyang kinalaman, pati na ang natitirang mga kasapi ng Veiled Dragon Pavilion, sa dahilan kung bakit namatay ang dalawa sa kanyang mga elder. Ngunit inaasahan na niya na kahit sabihin pa niya sa kanya iyon ay hindi rin naman siya maniniwala. Dagdag pa ng Pavilion Lord na mas pipiliin niyang pagtakpan na lang ang bagay na ito upang maiwasan ang pag-iisip ng mga tao na ang Veiled Dragon Pavilion ay natatakot sa kanyang sect. Ngunit ang malala pa ay pinagbibintangan pa siya ng kumag na ito na ipinagtatanggol niya ang batang ito sa kanila. Naiinis na sinabi naman ng Valley Lord na alam na ng Pavilion Lord ng mabuti kung ipinagtanggol niya ang batang ito o hindi. Dagdag pa niya na ang Wingay City ay teritoryo ng Pavilion Lord. Kaya paano hindi niya malalaman kung ano ang nangyari doon? Nakangiting sinabi naman ng Pavilion Lord na alam na pala nila kung sino ang nagmamay-ari ng lungsod na ito ay nagawa pa rin ng mga elder niya na pumunta sa lungsod na ito. Kaya nasabi na lang niya na ang pagkamatay ng kanyang mga elder ay karapat-dapat lamang sa kanila. Nagalit naman dito ang Valley Lord at kanyang nilabas ang kanyang aura, inutusan rin niya ang Pavilion Lord na sabihin niya ulit ito. Hindi naman natakot dito ang Pavilion Lord at kanyang tinanong ang kumag na ito kung nais ba niyang maglaban silang dalawa. Bigla namang ginamit ng Estate Lord ang kanyang aura upang patigilin ang dalawa sa kanilang pag-aaway. Nasabi rin niya na kailangan nilang pakalmeyin ang mga sarili nila. Nagulat naman ang dalawang House Lord dahil hindi nila inaasahan na ito pala ang tunay na lakas ng Estate Lord. Seryosong sinabi naman ng Estate Lord na wala sila sa kanilang teritoryo kaya kailangan nilang pigilan ang kanilang mga sarili sa paggawa ng gulo. Agad naman na humingi ng paumanhin ang Valley Lord dahil sa kanyang ginawa. Kahit na ang Pavilion Lord ay ito rin ang ginawa niya. Nasabi rin niya na talagang kakaiba ang kapangyarihan ng Estate Lord, kahit nasa parehong antas sila ng peak ng Heavenly Realm ay walang laban siya kumpara sa kanya.